Kamusta kaibigan? Ito muli ako, ang inyong lingkod, sila Kay Lahur. Ngayon ay Sabado at nasa 1 degree lang kami dito. Pero ang gupit ng hangin ay madaling mag-dip ng -5. I would say -5, pinakang at least -5. At kapag expose sa mga kamay ninyo, medyo mababalo talaga ng yelo. At mga ganang temperatura, posible na ang frostbite. Kaya kailangan mag-ingat kayo. Kaya huwag kayong gumaya sa akin. Ngayon, ang araw na to, ang gagawin natin, sasamahan nyo ako, diba? Ay maglilinis dito ng bakuran. Finally, nauna na yung mga ibang mga tao at ibang mga properties. Ito na ang dapat na gawin. Kaya samahan niyo ako. Medyo sana mabigyan ko ng hustisya. May pakita ko sa inyo kung gaano kalaki rin ang trabaho na to. Maliit lang ang trabaho ito sa akin. Kaya kong tapusin ito ng kalahating oras, disente. Pero dahil mitikuloso ako pagdating sa sariling lugar, meron akong mga bubungkalin pa na sana hindi na matigas ang mga lupa. Dahil kung hindi, mahirapan ako. Yung mga dahlia ko at yung mga kanalilis ko na nasa pasupa at nasa mismong lupa talaga. May mga perennials ako dito tulad ng Shasta daisies at mga hydrangea na hindi hydrangea, mga lavender at iba pang perennials na kailangan kong chop-chopin. Okay? Baka gamitan ko ng power tools na lang. Kaya matatagalan to, pero titingnan ko kung lalagyan ko lang ng time lapse. Panahon na. Marami pa akong mga papalitang mga sasakyan din ng gulong. Magsaswap din tayo ng tires, pero sa ibang video na yon. Kaya halina't nahaba na naman ako. 2 minutes na pasado, kaya hali kayo. Alright, ganito tayo. Nakita ninyo ito yung mga daisies namin. At dito puputulin natin yan. At ititrim din natin itong dito naman ititrim natin itong mga lavender. At itong mga cornflowers na to na tumagal na rito at nanuyo na. Kaya baka yan, ititrim natin yan all the way to the ground. Nakabaon pa ako dito mga dahlia. Titingnan natin nga kung kaya ko pang bungkalin to dahil mukhang nanigas ng lupa. Hindi nag-uulan ngayon, kaya maaaring may pag-asa pa. Pag nag-uulan kasi, yun yung nakakatulong, nakakabilis na magpa-yelo, magpatigas ng lupa. Kaya naalala nyo or baka may marinig kayo na ang mga patatas noon, bago pa talaga tumigas na lupa, kailangan mabungkal. Dahil kung hindi, magugutom ang isang bayan. Tulad sa may mga popular na mga kwento yun tungkol sa Ireland at sa mga states at even dito sa Canada. Kaya importanteng sumabay kayo at malaman ninyo ang temperatura dito talaga sa mga bansang may winter, lalo na harsh winter tulad dito sa Canada. Okay, medyo maganit, bago pa kasi siguro yung camera, pero magandang balita dahil itong dahlia ay madali kong nabungkal ng lupa. Ito siya. Hindi siya lumaki ng todo, pero okay lang, may pag-asa ulit sa susunod na taon. Ilalagay ko siya dito sa planter para mamaya sort out ko. Since hindi ko alam ang pangalan na nito, may iba-iba kasing uri ng dahlia, ilalagay ko na siya dito at saka ko na siya poproblemahin. May isa pang dahlia pa dito and nawala na yung pangalan. Kaya gagawin natin, bubungkalin natin. Ay, sana nakikita ninyo. Ito yung aking pinagkakatiwalaan, trusted spade. Yan, ayos. Wala masyadong
Napakaliit niya. At kung nakikita ninyo, yung isang bahagi niya ay talagang nabulok na. Pero ito, masigla pa rin. Ito ang pag-asa nating dalawa. Kaya mamulaklak muli sila. Mabubuhay muli sila sa susunod na taon. At dito ko sila ilalagay. Halika kayo't meron pa ditong ilan. Ito medyo malaki dapat to. Ito ay Pen Hill watermelon. Itong isa. Dahil sinasabi alam niyo naman, memorya mahina ako. Hindi ako matakaalala. Okay. Nasaan na siya? Ito siya, tingin ko. Kailangan, kaya may palatandaan tayong stakes para malaman natin kung saan tayo magbubungkal. Pero dapat alam ko na to no, kung ginawa ko na to ng sa umpisa pa lang. Dali. Medyo tagilid tayo Mabuti na rin ginagamit ko itong tripod, mini tripod, para alam ko yung kanyang lakas, ano yung kanyang kahinaan. Kaya bago pa ako gumawa pa ng mga ilang video, so kaibigan, para lang kumuha tayo ng kamote, no? Wala nga pala akong mikropono, sana narinig niyo ako. Ito siya. Yan siya. I hope kita ninyo na maayos. Yan. Itong Pen Hill watermelon. Tatandaan ko to. Siyempre, meron din dito ang hindi ko alam kung ano. Pero tingin ko pom-pom siya. Pom-pom. Pom-pom. Hindi masyadong maayos itong tripod. Mukhang hindi ito papasa sa akin. Pero bibigyan ko pa ng pagkakataon. Pen Hill watermelon to. Lagyan natin dito sa tabi. At subukan natin yung isa. Maswerte tayo dito ngayon. Maswerte kami mga taga Ontario dahil meron pa rin kaming pagkakataon na magbungkal. Masyado kaming na-spoiled ng panahon dahil simula pa ng Halloween dito, Halloween ay dapat naninigas na, yun na yung maulan na nakakapagpatigas ng lupa. Pero sa nakikita nyo, madali lang mabungkal ang lupa. Kaya ito ay pasado sa akin at pabor. Ayos. Okay na ako dito at ilalagay natin sa ating planter. Bigla ko naalala, meron nga pala akong yung pansabit sa leg, di ba? I think pwede ko ilagay ang camera doon. Ayoko ko ma-mix up yan. Mamaya ko na lang lalagyan ng pangalan. Pero yan siya. Si Pen Hill watermelon. Oh, okay na. Nakuha natin yung ilan. Marami pa. Marami pa. Dahil itong mga to ay mga dahlias, mga nasa paso. Gagawin ko ito. At ito ay canna lily. Ang nandito sa malaking planter namin na to.
Kaya ka nalilito. Hali kayo, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari pagkatapos ng huli kong video dito. Pwede palang iikot to. Pinapatay buhay ko pa nga pala to. Pwede ko lang pala iikot. Ay nako. So nakikita ninyo, ginamit ako ng leaf blower at itong resulta, isang karagatan ng mga dahon ininanggaling sa beds. Dito sa mga beds, ginamit ako ng leaf blower para maglaakyatan sila at may lagay dito. Bakit? Ako nagkalat pa, nananahimik sila sa bed. Tama yun, pwede sila itong iwanan ninyo. Pero ako ay tao nagko-compose at kailangan ko ang mga dahon na yan. Ilalagay ko yan, gagamitin ko aking lawnmower na mayroong bag at ibabag ko lahat sila at dadalhin ko sa aking compost sa likod bahay. Kaya itong mga to, kukunin ko yung mga nandyan, nasa mga sulok-sulok na dyan, nariyan. Alright. At dito nga pala ay itong front garden namin dito sa dito lang sa kaliwang bahagi ng walkway ay nabungkal ko na itong mga dahlias. Nakikita ninyo? Since wala silang pangalan din, kailangan ko patuyuin ito para hindi siya mag-mold. Kaya i-build ko pa to dahil hindi pa naman mag-snow dito sa amin. Ay, nalagyan na rin ng nandiyan sila lahat. Nalagyan ng dahon. The weather is nice. May araw. Minsan kahit malamig, basta may araw, masarap sa pakiramdam. Maganda rin na nako-cover ko to dahil makikita ninyo ang mangyayari kung mapapabayaan ninyo ang inyong hardin. Ang kalaban nyo talaga dito yung matigas na lupa na maswerte ako at hindi pa talaga katigasan. Pero papunta na rin yun, papunta na. At yung mga stagnant na tubig, yung aking wheelbarrow dun sa kanto, nung binuhat ko, kalahati o ako, less than kalahati ng puno yung lupa na yun ay itinakta ko, pero iba nakadikit dahil mamasa-masa siya yung may tubig nung umuulan, nalagyan ng tubig at ngayon nagyelo na sila. May paraan ako para i-deal, para i-tackle yan, pero ito ay pabayaan muna natin dyan dahil yung araw, hopefully mamaya tutuktukin ko ng maso at malaglag silang lahat. Yan, ito gagawin natin. Marami pa tayong gagawin. Meron pa akong dahon doon sa likod at halika, pakita ko sa inyo. Nakikita niyo yung dahon naman sa tabi, nag-accumulate na hanggang doon. Ang gagawin ko, pupunta ako sa likod, sa kabilang bahay, sa kapitbahay ko, at may unawaan na kami yan every year. At nung couple of weeks ago, nagsabi uli ako na huwag mong masyadong linisin yung side mo dahil pupunta ako dyan. Kung makikita ninyo, paano ko ba ito i-zoom? Kung makikita ninyo, meron siya dong mga 2 hanggang 3 talampakan mula sa aming border na dahon. Hindi na niya pipikapin yan dahil ako nang bahala. Ang gagawin ko, gagamit ako ng malakas kong backpack blower at tututo ko dito papunta sa aming property para lahat ng dahon na yan lusot papunta dito sa garahe, sa driveway, at madali kong madala dun sa ating yun ang gagawin ko. Pinaliwanag ko madali sa inyo para hindi na ako maghawak, isusuksok ko yung camera dito tapos papaliwanag ko ulit. Ilalagay ko na kayo sa isang bahagi dito ng lugar kung saan makikita niyo ako. Ita-timelapse ko yun o hyperlapse, ano ba ang tamang termino? Okay, halikit, ilalagay ko na kayo dito. Ay, tingnan nyo to. Nakikita ninyo
Maayos itong harap namin, pati ng kapitbahay pinatakbo ko itong lawnmower na mulch na niya yung mga dahon, at kung ano pang natitira, okay na yan. Kaya na yan, acceptable na yan, hindi na masasaktan ng damo, at meron na yung mulch sa ilalim. Ngayon ay aking mga blue velvet dito ay meron na siyang mulch sa ilalim din. At alam niyo naman, kung may mulch yan ngayong winter, diyan magsisiksikan yung mga ibang mga daga. Ayan, may daga kami dito kahit saang parte, kahit sa pinakang mayamang na lugar, even sa Gulf may mga dagayo, yung mga maliliit. And normal lang yun, dahil kung walang daga, hindi mabubuhay yung mga ibang hayop tulad ng mga coyote dito, fox, at even ibon, at yung mga critters namin. Ngayon, makikita niyo dito na again, karagatan ng dahon. Ito madali ko na itong mamomulch, at hindi ko ito todong mulch ito. Run ng ilang segundo, ilang passes, at ilalagyan ko ng bagyo mower ko pagkatapos mamulch nito, at ibabag ko na lang sila. Here we go. Mapapalaban na naman sa huling pagkakataon ng aking mower.
yan lang ang idea. Kahit gaano karami ang dahon, kapag mataas, tatasan nyo yung gulong sa harapan na nakababa naman yung ilalim. Mas mataas ang nasa taas na gulong, i-adjust nyo kung talagang mataas. Sa sitwasyon ko kanina, pinush down ko na lamang yung handle para tumaas ng konti, para tumaas talaga yung harapan. Pwede rin yun. Ngayon, kung ayaw naman gawin yun, huwag nyo kataasan ng dahon or taasan nyo yung gulong sa harapan. Na-adjust itong dalawang harapan na gulong. May limit ang pagkataas niya, pero i-max ninyo ang taas para madali nyong ma-plow ang mga makakapal na dahon. Simple as that. Ang pupuno rito ng dahon na manggagaling sa kabilang bahagi ng harapan ng bahay, at yung mga singit-singit na to, babalik ko dito. Metikuloso ang trabaho, pero ayos lang yun. Nakalaan ng araw na to para sa pag-ayos ko ng hardin na to. At marami pa akong bubungkalin, yung mga nasa paso. Kaya may iba na skip na lang ako. I-skip ko na lang dahil sadyang mabusisi itong camera. Pero I'm doing my best na ipakita ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa ng ibang mga tao sa pagpe-prepare ng ngayong darating na winter. Kaya ito ay mga bagay na ang iba ay ayaw ng ganitong trabaho. Sa iba ay parang rewarding exercise na rin. Kung ano kayo sa grupo na yon, kailan makakapagsabi niyan. At sa mga kababayan ko na sa Pilipinas, hindi nyo alam, years from now, baka ito lang ginagawa ninyo at nag-enjoy kayo. At binablog nyo to at pinapakita ninyo sa mga future na nangangarap na makarating dito, na matulungan ninyo at makita ko paano ang mamuhay dito sa buhay Canada. Hindi to buhay ng bawat Pilipino rito, hindi to buhay ng bawat naninirahan dito. Ito ay buhay ng ilan at maaaring maging buhay nyo rin. Gusto ko ba to? Gusto ko ito. Natutuwa ako dahil bago pa ako nito magpakita sa YouTube, musika, speaker, nagbablast dito sa paligid. At from time to time, nabisita mga kaibigan. Even ngayon, I'm sure may bisita sila, pero hindi ko na sila kukuhaan. Yung nakagandahan nating mga tao, iba-iba ang gusto natin. Sa iba, parusa, sa iba, hirap, sa iba, pagkakataon para maipakitang malakas pa rin sila at buhay pa rin sila. Kaibigan, ilalagay ko kayo at kung ano man ang makuha ko pa dito, ipapakita ko sa inyo. Pero kung hindi man at mawala nitong battery ko or ano man ang mangyari, papaalam na ako sa inyo at magkikita muli tayo sa susunod. Okay, kaibigan, ito muli ako at dito ko natatapusin yung video. Sadyang mahaba na, 20 minutes. Hopefully pag na-edit ko ay mababawasan pa ito ng konti, ng marami-rami pa. Siguro 30 minutes na nga ito in total eh. Marami akong nagawa sa harapan. Hindi ko na madilim na kaya hindi na magandang ipakita. Pero tulad ng sabi ko, na-mulch ko siya, nailagay ko sa aking compost bin. Sa pagitan, sa habang paggawa ko nito, pumapasok ko sa bahay at may mga ginagawa kong extra na hindi ko na ipinakita sa inyo. Ibig yung pagkaladkad ko ng mga container na papunta sa aking compost. At may mga pag-uusap pa sa mga kapitbahay at even sa dumating na mga pamilya. Kaya bukas umpisahan ko muli, bukas sa linggo. May mga oras pa kami dito. Tulad ng sabi ko, medyo talagang na-spoil kami ngayon sa araw na to, sa panahon na to, dahil hindi kakaiba itong especially ito para sa amin dahil hanggang ngayon wala pa kaming snow. Hindi naman yun kababalaghan uli,
Katulad ng sinasabi ng nakaraan, puro kababalaghan ng mga nagbablog. At eto, normal lang yon. May times na dry, kukunti ang snow, may times na merong bagyo, talagang nagpapahinto ng syudad ng Toronto. May magang pagkakataon. Pag-usapan natin yung mga yan at mga pag-uusap na dagdag kaalaman. At hindi tayo eksperto, nagkiklaim na eksperto. Ang kiniklaim lang natin ay yung mga experience natin, naranasan dito ng mga maraming winters at maraming mga panahon. Kaya kung interesado kayo, pag-usapan din natin yan at i-share ko yan sa inyo. Sa ngayon ay magpapaalam ako sa inyo at may pagkakataon muli. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.